Naging espesyal na putahe din ng investigador ang mga katugyutan. Iniyain namin ang mga kakaibang pagkaing may mapait na dulot sa kalusugan. Ang mga peligro sa pagkainan aming inimbestigahan at inaksyonan. May mga pagkaing paborito sa umaga na hindi pinalagpas ng lente ng aming kamera. Tulad ng makabaliktad sikmurang paraan ng ilang pagawaan ng longganisa. Kadiri! Unang dating pa lang, alam mo na yung tao galit eh. Kaya anong medyo napasinabihan ko ng assistant na parang ingat ka, yung isang tao dyan, hindi lang mahaba. Sabi ko, back to back tayo. Sabi ko, tayo may likod ko para habang kumukuha ko. Kaya siguro, nung mapansin nung pa na talagang ready kami, umiwas muna. Hindi rin makakalimutan ng mga tinaguriang masamang tinapay sa investigador. Isang bakery sa Bulacan, talaga namang panatir yak. At itong aso na atasan pa magbantay. Ngunit dito sa pagawaan na ito, hayop ang sangkap sa tinapay. Itlog ng ipis at dumi ng daga, kanila raw pampasarap. Ew! During yung time ng operation, nung nakita namin sobrang marumi yung mga lalagyan na may mga tayo ng ipis, itlog ng ipis, tayo ng daga doon sa mismong palaman ng hopya. Hindi namin na-test, kundi masuka. Yun na talaga yung pinaka nakakasukang experience namin dito sa investigador. Kahit ang nanggigitatang chichirya, abay, para sa hayop na pala, napupunta pa sa sikmura ng mga bata. Sikreto po ng chichirya na yan, pagkain po yan ng baboy na nire-repack nila at yun nga po, itinitinda nila sa mga kabataan. 20 na lang. Nako! Ang mga pagkaing paso na talaga namang pabalik-balik pa. Dati may pasas, tsokolate at orange juice na hindi na fresh. Ngayon, gatas, sardinas at iba pa. Ang mga tira-tirang pagkaing pagpag. Ang tawag dati sa investigador nagkaroon ng bagong bansag. Mga pagkaing continental na dati sa waiter lang ini-order kapag itinapon, pwede pa rin palang kainin. May pagawangan ng matamis na asukal na naglasang dumi. Nilalatag po lang nila sa simento yun. Tapos winawalis. Tapos andun na mga dumi-dumi po sigarilyo, mga dumi ng mga daga, ihi ng daga. Winawalis po yun ng sabay-sabay, sama-sama. Tapos yung mga nakalikit sa simento, tinatanggal po yun. Yun ay pinagkikinabangan din po nila yun. Sinasako at binibinta rin po nila yun. May tindahan ng bagoong na lalong pinalansa ng paa at uod. At may patis na gawa sa janitor fish. Naku po, anak ng patis. Yung janitor fish story na ginagawang patis, isa dun sa mga absurd o yung mga sobrang hindi ko ma-imagine na nagagawa pala or nangyayari. Yung operation, hindi namin nakita agad yung mga janitor fish. Nung time na parang hopeless na kami na makita siya, merong isang trabahador doon sa planta na bumubulong sa amin na tinuturo niya yung lugar kung nasaan yung mga janitor fish. Ang lahat ng ito at iba pang kadugyutan, ginisa ng otoridad at ng investigador. Ang iba'y sumunod na sa recipe ng batas, pero ang ibang pasaway, inalat ang negosyo at tuluyan na ipinasara. Sa pagdaan ng 10 taon, naging mas malawak ang mga isyong aming tinutukan. Kaya ang mga sakit at problema ng lipunan, kabilang sa mga kwentong naging tatak, investigador. Tulad ng mga isyong hindi natin karaniwang namamalayan, unti-unti na palang nanunood sa ating pagkakakilanlan. Paano nyo ilalarawan ang makabagong Pinoy sa nakalipas na 10 taon? Sa isinagawa naming pagtatanghal tungkol sa kung ano inaakala'y kagandahan, napatunayan naming mas gusto natin yung may itsura kaysa sa yung hindi kagandahan. Pero nang amin ding minanmana ng araw-araw nating kinagagawian,
tila hindi yata magandang tignan. Ang ilan pa sa ating tiyakang nakaugalian, kalikasan ang nagbabayad. Teka, may mali yata. Akala ko ba mahilig tayo sa maganda? Pero sadya kayang nagiging mali-mali na ang mga Pilipino? Ito yung tinatawag na periodic table. Periodic table. Okay? Sa periodic table, ano po ang ibig sabihin ng letra H? Letra H. Yes. Health! Okay na. O bunga na lamang ito ng kakulangan ng ating gobyerno? Walang nakakuha. Kung edukasyon nga ang susi sa kaunlaran, kaya pala tila baliktad ang ating kinasasapitan. Dahil sa halip na umasenso, mas lalo tayong nalulugmok sa kahirapan. Kaya tangilan sa atin, kanya-kanya sa pagdiskarte ng pantawid sa araw-araw. Mula sa simpleng panlilimos sa kalsada, hanggang pagbebenta ng mga bahagi ng katawan na parang simpleng kasangkapan lang. Pero sa kabila ng animoy lukbok nating katayuan, sa masinsin naming pag-uusisa tila may natitira pa ring pag-asa. Sa kabila ng kahirapan, nananatili pa rin ang ating likas na katapatan. At sa pamamayagpag ng lahing Pilipino sa mundo, tila mas lalong umigting ang ating nasyonalismo. Mga kapuso, 10 taon na tayong sama-samang nagbubulgar sa mga anomalya. 10 taon na tayong sama-sama nagtatanggol sa mga naapi. At hanggat kinakailangan, sama-sama pa rin tayong aaksyon sa mga susunod na taon. Dahil ang mga abusado at ang mga manloloko, hindi natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez, at ito ang investigador. 1 dekada na